a question. This is a question na I feel like kailangan pag-isipan siya ng maigi for me. Pero at the top of my head, medyo ano to makasal. The biggest horror event. Parang ang gulatan naman kasi yun. Kasi horror niya, kaya gulatan din yan siya. No? Kasi when I think of horror, I think of something traumatic. So gusto mong balikan ka namin, sagutin na muna. Hindi, siguro sagutin ko na po ito. O Lian, mag-isip ka na dyan siguro po yung death po ng grandfather ko, ng lolo ko, sa mom's You witness it. When did this happen? This is so dark. Pero yun po, basta, it was a very traumatic event. I feel like it's one of those things that I should keep personal. Pero dahil na the first one to answer, yun po yung nasa top ng mind. So yun po. Thank you. Ikaw, Juan, gusto mo nang tanongin ng Carlos? Para sa akin, pinaka-biggest horror yung taping tapos wala pang Eddie Garcia ng look. Pinaka-biggest horror. Aga. Taping, tapos wala pang AGM. Ngayon kasi ang ganda na kasi everyone is really working in a really great environment. Pero dati, horror. Oh, may gano'n ba sa live show? Hindi iwasan ko, pero ako pa mag-rap din ano. Okay, Lian can answer that. Any horror or something na... First thing na pumasok sa shareable naman. Yeah. Siguro, ongoing siya na for me nakakatakot. Or isa sa mga biggest fear ko na lang din na connected sa horror is siguro yung takot ko kung ano pang kayang gawin ng isang human or human nature, kumbaga. Yes. Kasi, I think, parang ano lang yan, same na parang yung sea, yung dagat, marami pa tayo hindi na-discover sa dagat. So same sa human nature or sa atin, marami pa tayo hindi na-discover the feelings or emotions or mga kaya natin gawin. So I think, yun yung exciting pero nakakatakot din na pwede mangyari din sa life. May kapasidad pa tayong gawin. Yes, hindi natin alam. Yes, for me that's Makes sense. Yeah. Thank you, Lian. Joel, natawa ng tawa ba? Horror na naglalaki. Kasi, ito, recent lang no last year, the biggest horror sa akin na nangyari would be waking up na sobrang dami mong tawag, akala mo sa trabaho siya, pero nawala na pala yung daddy ko. Kailan to, Joel? During the shooting. Last year? Oo. You lost it. Kilala mo si daddy? Kilala si papa? Oo, yun. So akala ko, hinahanap ako sa taping, sa shooting, yung pala, tumatawag na yung family ko. So, yun yung biggest horror na na-experience ko. Sorry sa buong buhay. You know, it's okay. Pero sobrang mabigat siya na nakakatakot na parang kada gising ka, pag madaming tawag, parang feeling mo yung nangyayari siya. So, horror. Mukhang yun muna. Yun na yun, di ba? Yun na yun. Miss you! Lagi kasi masaya, parang wala namang horror na nangyari sa akin. Wala. I guess, fear or phobia. Na before my two kids were married, my biggest fear na mabuntis sila. Ay, totoo yan. Yun nga lang, di ba? May relasyon, di ba? You have a boyfriend, married, or something tragic for myself. Nothing naman happens horror to me. But I cannot think of anything horror. As a parent, no, yun ang pinaka-fear mo na Yeah, maybe I think that's my biggest not for yourself, but for the kids. Yeah. Hindi naman nakatakot sa lahat. Okay. Kaya Almost. Pakala ka. Jodes! Ako siguro, actually ang dami, iba-iba. Meron kang, syempre yung when my lola passed, wala ako doon. Kasi nasa shoot din ako nung When was this, it was in 2012. We were doing Be Careful With My Heart nung time na yon na inaabangan niya, but then one day bigla siyang namatay. So, hindi na niya nakita yun ever. And my lola was one of my biggest fans. So, yun. I guess isa pa sa horror is yung mga injustices na nakikita natin left and right. In general. In general, yan. And then, siguro, isa pa sa fear ko, tama si Tita, kapag magulang ka, iniisip mo yung mga maaaring Nakwento na sa akin. Sorry, please don't. Di ba? Sa anak mo. Sa anak mo. Ganyan, oo. So, I think yun yung mga horrors and fears na meron ako as a person. Alright.
Juan Carlos yun na yun, sagot mo, no? Or no, pero I feel like serious na on a serious note though, I feel like I've gone through a lot, but the biggest horror siguro is didn't happen yet, and that's losing my lola. I feel like that's really, alam mo, parang in the back of your head, kasi she's getting old, alam niyo yun, so parang, wala. Yun siguro yung nasa ng lola nyo sa inyo siya, dad, lola. Yeah. Ray, you're good? Thank you, Ray. And the next question will come from Kate Adahar. Miss Kate, would you ask her name is Kate? I saw her. Miss Kate, ayun, there she is. My question is for Jody and Derek. Pataas ng audio ng mic, please. It's your second time working with you. How is it this time? With, no, not my mic. The other, that's the sir. Go ahead. Hi. Good afternoon. Ayan. My question is for Jody and Derek. This is your second time working together. So how is it this time compared to... Makapaborito niyo isa't isa. Mari kilala kita, you don't do projects na ayaw mo. Favorite niya ata. Sige. No, we first worked together, but hi muna, hi Kate. Oh, favorite din. We worked together in 2018 when we did Clarita. And it was a very, parang challenging, difficult project. And I told myself na, sabi ko, after that one, hindi na ako, sabi ko, ayoko na, tigil-tigil ako na yung horror. And then 5 years later, more than 5 years later, eto, dumarating na naman yung Derek Caprido, may ipipitch. Sabi ko, wala siyang ibang ipipitch, hindi to drama, for sure, horror. Alay na naman. Yan, sabi ko, okay, sige, papakinggan ko. And then, pinitch niya si Antol. Alam mo ba? Sabi ko na lang, sige, direct, pag-usapan natin. Pero hindi pa agad ako nag-yes ng day na yun. Tapos, nung binasa ko maigi yung script, nagustuhan ko siya kasi kakaiba siya. And working with Derek kasi parang yung working relationship namin is built on trust. I super trust him as my director. What I like about him is he's very collaborative. Alam mo yung open siya to suggestions. He's open to yung insights na manggagaling sa actors niya. And also, I like his honesty too, na pag, for example, meron siyang gustong gawin sa isang scene, hindi siya magdadalawang isip na, let's try it this way or that way, ganyan. And since I super trust him, parang okay, sige, let's do it, no problem. So, I think yun yung relationship na meron kami. Well, for one thing kasi sobrang magaan. Okay. Yun yung nagustuhan ko kay Judy. And like what she said na, collaborative yung work. For me kasi, all projects, especially for films, it should be collaborative. Because the moment the camera roll, wala na eh. Everything is, nasa artista na yun. And you have to give the freedom to the actor to be free to deliver her character the way she is, or he, na nakikita niya. So, yun yung nagustuhan ko kay Judy. And then, ever since nag-work kami for Clarita, the good thing about that is, hindi siya natapos sa project. Because, well, honestly, there are some projects na mahaba kami yung artista, and then after that, hanggang doon na lang yun. Pero yung relationship namin, it grows into a friendship, and then, mas, kahit hindi kami kikita for a while, basta the moment na mag-text kami sa isa't isa, or magkita kami, yun, parang kahapon lang nangyari. Yun. Thank you. And my other question na is for Miss Gloria. Nabanggit niyo po kanina na wala kayong masyadong kinakatakutan. Saan po nanggagaling yung tapang? Ever since bata po ba kayo? I don't think it's tapang. Or walang masyadong? It's just that I think I can manage things. Everything I can manage. And also, of course, I've worked with it twice. And I was just telling him that Mattel is making manananggal doll. A Barbie doll na manananggal. Did you? Because they texted me eh. Oh. Kasi I did the movie with him just before this movie. I did with him a manananggal. I always get Yari, and I always said, when am I going to stop
making movies, siguro when I'm already magkukulang or manananggal. But lo and behold, here I am. Diba? So, yun. Thank you. Hindi naman ako natatakot. Well, I was a little afraid when I was doing that movie. Kasi, I was, at my age, parang ibibitin-bitin pa ako. Well, direct told me at that time, no, don't worry, mayroong kang, what do you say, double. I never saw the double. Ako yun. Grabe. Hindi ba si Direk may plant na lang yung mga buto, yung tumutunog yung mga buto? Malay ko ba, nung pagtingin ko sa, ay hindi to kaya ng double, sige, salam niyo siya. Tita, ginawa niya rin sa akin yan. Ginawa niya rin. Sabi niya, huwag ka mag-alala, may double ka din. Tapos ako na yung nakabitin. Yung... Sa Clarita to? O dito? Wala naman sila choice eh. Kala ko pa naman mapait ka. Actually, I'd like to kasi, di ba nga naman, this is very special kasi di ba last year we launched the media event Legacy, di ba, yung Regal, where we introduced 3 important projects na signal di Mother Media. Lahat meron na, ito na po yung the last movie. And same time na nag-launch tayo na, introduced the new face of Regal, our executive producer. We would like to find out, Sir Key, how hands-on you are dito sa production ng 3 pelikula. Specifically, ito po ang Untold na, kasi number 1 ko sa Netflix yung kila Lucky, tapos top grocery yung Francem, and now, ito na po, this is the 3rd movie na we are offering to the public. The biggest horror collaboration for the year. Yeah. Ano ulit yung question? How active am I? I know how hands-on you are, pero gusto ko magaling sa'yo kasi mukhang andun ka sa stage na gutom na gutom ka into doing all these brilliant concepts, hands-on ka sa lahat, gusto mo perfect lahat. Yeah, of course. I mean, I think every time you want to do something, you have to be hands-on. Yeah. And I think that was true from my time being a lawyer, my time working in tech, and it's going to be true during my time working in movies. If you want to make the best thing possible, you just have to be in the weeds. There's no shortcuts. In everything, there's no shortcuts. So Keith, how proud are you, Santo? I know Ms. Rosel has been bragging about the budget and everything. Ikaw, from technical to everything, nakikialam ka eh. How proud are you sa naging outcome ng Untold nung ilang beses na napanood? Yeah, I'm very proud of Untold. I was so impressed with everything, even from kahit na sa script reading pa lang, nakikita mo na how impressive the story and the movie was going to be. Of course, the cast is super good, and Director Derek Cabrito did such a great job putting the project together. Actually, the creatives, who do you... Pinasa lang ko for the first 20 minutes. Paano sasagutin ko ng pelikula? Yung kalahati hanggang magtapos, sinagot niya lahat yung connection ng bawat characters. Ang galing, even in the story of Gloria Diaz na. Hirap magkwento. Go ahead. Turkey. Yeah, I think Enrico Santos is a big part of that. Oh, Malyari! Yeah. So really working, the original story was actually with a few people, including my mom and Director Derek.